Mahilig ka bang umakyat sa mga kabundukan at sa mga rough road ay palaging dumadaan? Baka ito na ang hinahanap mo, ang pinakabagong Hero X Pulse 200. Gaano nga ba kaganda ang motor na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Napakaastig po pala ng body and design nito pong kanilang pinakabagong Hero X Pulse 200. At bukod dyan mga ka-LM, napakagaan po ng motorcycle na to dahil mayroon lamang po itong timbang na 159 kilograms. Wow, napakagaang. At silipin naman po natin ito pong kanyang headlight. Bilugan po ito, pang classic yung kanyang datingan. Ngunit modern yung kanyang design. May partition sa gitna, mayroon po itong high beam and low beam. At gumagamit po ito ng dual projector light. Bukod dyan, napaka-astig din po nitong kanyang split na daytime running light dito sa gilid. LED na po yung kanyang ginagamit dito po sa kanyang headlight. Nagkaroon naman po ito ng chrome color na headlight cover, very attractive. At naka-pop up naman po located dito sa itaas, ito pong kanyang malalaking mga turn signals at gumagamit po ito ng bulb type. At ito pong kanyang front fender, napakahaba. Matte black yung color. At pagdating naman po rito sa kanyang front suspension, ito po ay equipped with traditional telescopic fork na gray color. May added reflector lights dito sa bandang itaas. At mayroon po itong protective na rubber boots. At may nakalagay naman po rito na ABS decal. So mayroon na din po palang anti-lock braking system. Ito pong adventure na motorcycle na to. Napakaastig talaga. Mayroon naman po itong single rotor disc brake na naka-flower design with dual path caliper na matte black color. Ito po ay naka-spokes rim set. Ito pong kanyang rim is glossy black naman po siya. At ang sukat po nitong kanyang gulong rito sa harapan ay may sukat po ito na 90 by 90-21. At ito pong kanyang stock na gulong is naka-dual purpose pattern tires. Mapunta naman po tayo rito po sa kanyang fully digital meter panel display. Wow! May 2 button selector dito sa bandang gilid. At mayroon na din po pala siya rito sa harapan na USB charging port. Pwede po tayong mag-recharge ng ating mga gadgets and then mobile phones. Naka-mechanical key ang kanyang ignition at naka-naked handlebar. Ang kanyang button selector dito po sa kaliwa, may passing light po ito. High beam and low beam, turn signal selector at ang kanyang horn. Mayroon po pala itong integrated na handguard. Mayroon na po tayong protector para sa ating mga kamay. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong engine kill switch at electric starter. Ito pong kanyang fuel tank, napaka-flawless din ng pagkakadali. Blue color naman po siya na metallic. May nakalagay po rito na X in red color, tapos yung kanyang model name na False in white color, and then 200 and blue decal naman po siya. At dito sa bandang ibaba, may nakalagay po dyan na 4 bulb. Anyway mga ka-LM, ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 13 liters. Ito pong kanyang fuel tip is glossy black and then may rounded shape naman po rito na silver. Ito pong kanyang upuan, malapad din. May two-tone color combination po pala ito na black at saka gray. Ayan oh, napakalambot. Very comfortable to. Kung i-rate ko yung kanyang upuan sa lambot, siguro 10 out of 10. Napakalambot talaga kaya natutuwa ako. Ito pong kanyang integrated na grab bar is silver color naman po siya. Meron po tayong pwedeng i-remove dito. Pwede po tayong maglagay rito ng top box straight out from casa. At ang atin pong Hero X Pulse 200 ay meron pong 825mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para naman maipakita ko sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. By the way mga ka-LM, ang aking height is just around 5'6". Ito na lang po yung ating gagawing reference. Makikita nyo naman tiptoe tayo pero saktong-sakto lang para sa mga tulad ko na 5'6" in height. Dito naman po sa kanyang side profile, may decal naman po rito na nakalagay na blue color, which is ito po yung logo mismo nito pong Hero brand. May Hero naman po na decal nakalagay rito sa bandang itaas.
At dito sa bandang ibaba, parang nagkaroon ng honeycomb grills design. And then may nakalagay po pala rito sa bandang itaas na FI. So naka-fuel injected na rin po ito mga ka-LM. Matipid na rin po ito sa pagkonsumo ng gasolina. At napansin ko lang, mayroon po pala itong built-in na crash guard. At ito pong naka-emboss na part na to, ito po yung kanyang oil cold system. Kaya maaasahan din natin na pwede po natin itong gamitin paghapon magdamag dahil naka-oil cold na rin po ito. Dito po sa kanyang engine is silver color, itong kanyang engine cover. At nagkaroon po pala ito ng metal na kanyang engine protector dito sa bandang ibaba. Speaking of engine mga ka-LM, ito po pala ay mayroong 199.6 cubic centimeter engine displacement. At ito po ay naka single cylinder, overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 18.9 HP at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 17.35 Nm at 6,500 RPM. Malakas-lakas na to mga ka-LM. At ito naman po ay mayroong 5-speed manual transmission. May rubber cover on top naman po itong kanyang pillion step para sa ating rider. At ganun din po itong ating back rider na pillion step. At meron po siyang cover dito na matte black color. Dumako naman po tayo rito sa bandang likuran. Silipin naman po natin ito pong kanyang tail light. Malapad din po itong kanyang tail light. LED na po yan. At ang lalaki po talaga nito pong kanyang mga turn signals. Very visible naman yan day or night time. At itong naka-emboss na part na to, pag ating sinilip, mayroon po siyang plate light at may added reflector lights dito sa likod. At ito pong kanyang rear fender, ang kanyang nagsisilbing plate holder. Silipin naman po natin ito pong kanyang preno dito sa likuran. Naka-single rotor disc brake na flower design along with single pot caliper po na Nissin brand. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 120 by 80-18. At napakahaba po pala nito pong kanyang stock pipe. Anyway mga ka-LM, hindi pa po nakakabit dito yung kanyang head protection guard. Ito naman pong kanyang tip is dark gray. At mayroon naman po itong single exhaust. At silipin naman po natin itong kanyang rear suspension. Ito po ay equipped with monoshock absorber. Red color yung kanyang coil spring at ito po ay adjustable. Mayroon po itong chain cover. Wala po itong mudguard. Metal naman po yung ginamit para po sa kanyang foot brake. At mayroon po pala itong integrated na kick starter. Yan ang kagandahan. Pagdating po sa mga ganitong klase ng motorcycle ay talagang hindi dapat tinatanggal ito pong kanyang kick starter. At ang presyo po pala nito pong kanilang Hero X Pulse 200 ay nagkakahalaga po ito ng 140,000 pesos. Imagine mga ka-LM, ganito kagandang motor. Asa 140,000 lang. Kaya samantalahin nyo mga ka-LM dahil bagong labas pa lang itong brand na to dito sa Pilipinas, pinapakilala pa lang. Pero pag ito kilala na, for sure tataas po yung value nito. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 9,800 pesos. At mayroon naman po itong 6,950 pesos sa loob po yan ng 36 months. At para naman po sa mga nakapanood ng video na ito at interesado pong maglabas ng Hero X Pulse 200 ay available po ito sa cash at installment basis. At maaari nyo rin po akong i-direct message dito sa ating channel. At ilalagay ko na lang din po ang aking contact number dyan po sa description box sa ibaba. At kung nagustuhan mo po yung mga ganitong klase ng video content na kung saan ako po ay nagbibenta ng mga motorcycle, cars, mobile phones, appliances at mga properties, ay huwag mo po sanang kalimutang i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli, kita-kits po tayo sa mga susunod na video updates.